Amen. So, praise the Lord. Tayo po ay makikinig ng salita ng Panginoon. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos. Siya po ang ating pong shepherd. The good shepherd who will always take care of us. At nagagalak po kami, Sister Jelly and Sister Sylvia, na kayo po ay nakasama namin sa gabing ito. So, ang church po na ito ay Bible-based church. Wala po tayong ibang tinuturo maliban sa kung ano ang nakasulat sa Bible. Hindi po tayo nag-aaral ng mga katuruan na gawa-gawa po ng namin, no? O ng tao, no? Tayo po ay nagtuturo at pinagbubulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. So, you are welcome here. Always, every Saturday po ang ating pong service. At salamat sa Panginoon sa buhay ni Sister Magdalena, ni Sister Montemayor, na siya pong naging daluyan upang kayo po ay i-invite dito sa lugar na ito. And ang invitation ng mga ganito po ay isang invitation na napakaganda, no? And every one of us, tayo pong lahat mga kapatid ay may nag-invite po sa atin so that we will be able to come to the presence of the Lord. Yan. Tayo po ay yun, kasama po yun, yung panggugulat. Pero alam ko, sanay naman tayo dahil nga, di ba, may mga sirena rito, may bomba sa Israel. Pero parang hindi pa tayo dun nagagamot, no? Nagugulat pa rin tayo. Sabi pa nga ni Gara, yung umaangat yung pet niya pag nakakarinig siya ng kahit yung parang unfamiliar na sirena. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Aming Ama, nagpapasalamat kami na malaya po kami, Panginoong, makakapag-aral ng inyo pong salita. Dalangin po namin, O Diyos, ang inyo pong pangunguna. Salamat sa banal na Espiritu na siya nga pong magtuturo sa amin, mag-guide sa amin. Lord, may you feed us with truth, O Lord. Hayaan niyo pong gawing daluyan ng inyo pong lingkod, ng inyo pong mga sasabihin sa bawat isa, O Diyos. Lord God, thank you for the salvation that comes from the Lord Jesus, that give us, Lord God, that understanding, Panginoon, that wisdom that comes from you. And as we go on, Lord, dive to your word, Panginoon, may you consecrate this place, O Lord, na tunay nga pong bawat isa sa amin ay makarinig, Panginoon, ng inyong pong pangungusap sa gabing ito. Ito pong aming dalangin na may pagsamba at pagluwalhati in Jesus' name. Amen. Ito pa lang siya lahat dito. Naalala ko na. Giniginaw na ba kayo? Oo, malamig na. May kapatid kasi tayo ditong initin. Siya na lang mag-electric fan. Ayan. So, we are going to study the book of Mark, chapter 14, from verse 53 to 65. Tayo po ay makibasa, mga kapatid. Dito po, ipa-flash po ng ating kapatid yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Sabi po dito, they took Jesus to the high priest, and all the chief priests, elders, and teachers of the law came together. Peter followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. There he sat with the guards and warmed himself at the fire. The chief priest and the whole Sanhedrin were looking for evidence against Jesus so that they could put him to death. But they did not find any. Many testified falsely against him, but their statements did not agree. Then some stood up and gave this false testimony against him. We heard him say, I will destroy this man-made temple, and in 3 days will build another, not made by man.
Yet even then, their testimony did not agree. Then the high priest stood up before them and asked Jesus, "Are you not going to answer what is the testimony that these men are bringing against you?" But Jesus remained silent and gave no answer. Again the high priest asked him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed One?" "I am," said Jesus. "And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on clouds of heaven." The high priest tore his clothes. "Why do we need any more witnesses?" he asked. "You have heard the blasphemy. What do you think?" They all condemned him as worthy of death. Then some began to spit at him. They blindfolded him, struck him with their fists, and said, "Prophecy." And the guards took him and beat him. So yan po mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan. At ang ating pong, sorry po, hindi ko po na isara. Ayun, so ang ating pong pag-aaralan mga kapatid, title po ng ating pag-aaralan is Conspiracy. So there's nothing good when you conspire. Ang meaning po ng conspiracy sa dictionary, sabi doon, an unlawful, harmful, or evil plan formulated in secret by two or more person, or it is a plot. No? So, ito po ay mga balak na hindi maganda. At sa ating pong pagbabasa, makikita po natin mga kapatid that Jesus was taken from the Gethsemane, Garden of Gethsemane, and was brought to the palace of the high priest. Yun po yung ating pong pagbubulay-bulayan, mga kapatid. At before that, we will read from Proverbs chapter 8, verse 12 to 14. Sabi dito, "I, wisdom, dwell together with prudence. I possess knowledge and discretion. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Counsel and sound judgments are mine. I have insight. I have power." So yung galing po na wisdom that comes from the Lord ay napakaganda po mga kapatid. No? It acts with prudence, mayroon pong pag-iingat, mayroon pong paggalang, mayroong maayos na knowledge. Sabi dito, the one who is wise, the wisdom that comes from the Lord is acting with discretion. No, meron pong kaayusan ang kanya pong ginagawa, mga kapatid. At makikita natin na sinasabi po ni wisdom that he hates evil. So pag wise ka pala, hindi ka tagagawa ng mga evil. No? So balik po tayo sa Pilipinas. Yung ating pong mga official doon, they are not wise. No, kasi iba yung kanilang ginagawa. And we will see also, ito pong mga character ng mga high priest nating pag-aaralan ngayong gabi, that puno po sila ng pride, puno sila ng arrogance, na akala nila, okay lang sa kanila na mag-manipulate ng batas, especially the batas ng Diyos. Makikita natin yon as we go on with our study. No, at wala po silang magandang gagawin dito sa ating pong pag-aaral. At bilang mga high priest, they're supposed to be people who are teaching the people of God, the Israelite people. Sila po dapat ang naglilid sa kanila into good things. Pero as we can see, mula dun sa ating title na binigay, they will conspire. They conspired with each other. At makikita natin mga kapatid, yung mga word or character from this study ng conspiracy. Nagbigay lamang po ako dito ng ilang point. So it is pride, it is false accusation, and yung missing of the blessing, at yung false judgment. So yun po yung ating tatalakayin, mga kapatid. So dito po sa una, we have seen sa verse 53 na sinabi po dito, they took Jesus to the high priest, and all the chief priests, the elders and the teachers of the law came together. So sila po yung
kabuuan ng Sanhedrin. No? So yung mga Sanhedrin na to, except for the Roman Empire who ruled Israel at that time, kasi ang Israel ay under po sa Roman Empire, except them, that ruled Israel, meron pong gobyerno ang mga Hudyo at tinatawag po yun na Sanhedrin. So these people, ito pong high priest, siya po yung pinakamataas. At kasama po niya doon yung mga chief priests and elders of the law at yung mga teachers of the law. No, yung mga scribes na sinasabi, yung mga Pariseo at mga teachers of the law. In other translation, yun po yung nakasulat. So lahat ng mga taong to, pumunta ng madaling araw, when Jesus was taken to the high priest ng judgment, yun po ay madaling araw ng Friday. Hindi po sila natulog, no? Alam niyo yun, instead na i-ready nila yung sarili nila kasi the Pesach will come, no? Yun po yung araw na ng Pesach. Erev Pesach na yung Friday na yon, nung ang Panginoong Jesus ay maku-crucify. Erev Pesach na yon. They're supposed to be cleansing themselves, no? Preparing themselves of the Pesach. Kasi ito pong Pesach, ano pong ginagawa dito mga kapatid? Nagkakatay po sila ng mga lamb, no, na magpapakita po, no, ng pagliligtas. Ito po ay nagpapakita ng pagliligtas ng Panginoon, no. Yun po yung kanilang ginagawa sa araw po ng Pesach or Passover. Ang sa atin sa English tinatawag po yun na Passover. Pag sinabi po saan ba ito nanggaling yung Pesach or Passover, nung sila po ay nasa wilderness, niligtas sila ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo ng isang hayop sa pinto, no, sa hamba ng isang sa Egypt. Ano bang sinabi ko? Egypt? Sa Egypt, no? Nung nandun po sila sa Egypt, sa Goshen, sa Egypt, ay inutusan ng Diyos na punasan nila yung kanilang mga hamba ng dugo so that the sin of, or the angel of death will pass over them. So kung hindi po sila magpupunas ng dugo, no, ay mamamatay po yung mga panganay doon sa pamilya ng walang nakapunas na dugo. So they were chosen people, pero kailangan po nila ng salvation that comes from the Lord. Ano po ang sinisignify nito na tinanggap natin mga kapatid na mga Gentile? Tayo ding mga Gentile, hindi lang tayo, kundi yung mga Jew first and the Gentile. Tinanggap po natin ang salvation that comes from the Lord Jesus. Tinanggap whoever believes that the Lord Jesus is the perfect atonement of our sin. He was crucified at the cross para sa ating kaligtasan. Yun po yung tinanggap natin. Yun yung pagkakataon na ito, yun yung okasyon na ito, na itong mga high priest, instead that they will prepare themselves, ano pong ginagawa nila? They came to a meeting para ang Panginoong Jesus ay mabigyan nila ng false na accusation, ng judgment, para mapapako nila ang Panginoon, para magawa nila na yung gusto ng nila, no? Dahil sa kanila pong mga pride. So, ang una po nating point, mga kapatid, is pride. Yun po yung pride nila ang nagtutulak sa kanila para gawin yung mga bagay na to. They don't want that the Lord Jesus is teaching the people. They don't like that the Lord Jesus was healing the people kasi ang akala nila kukunin ni Jesus yung honor na nakukuha nila from the people, no? Natatakot sila na ang loyalty ng mga tao, ang devotion ng mga tao ay mapupunta sa kanila. So they wanted to kill the Lord Jesus para matapos na ang lahat. Pero tandaan po natin sa John 17 sinasabi, sabi ng Panginoong Jesus when He prayed to the Father, Ama, alam ko na walang pwedeng mag-alis ng buhay ko kung hindi ko ito i-offer. So that was the will of the Lord. No? As we study the Word of God, mga kapatid, nakita po natin na marami pong pagkakataon
na ang Panginoong Jesus ay ipinopromote nila as king. Maraming pagkakataon ng Panginoong Jesus gusto din nilang patayin itong mga Pariseo, sunod sila ng sunod. Gusto nilang pagbintangan ng Panginoong Jesus ng kasalanan. But they were not able to do that because that is not the time. Itong panahon na to, this is the time. At kahit sa mga ibang pag-aaral natin, sinabi po doon na huwag natin gawin ngayon. Kasi hindi ito tamang panahon, but they were able to do that at that time. No? Dahil yun na po yung tinakda ng Diyos, mga kapatid, that the Lord Jesus will be crucified, at that time. So yung pride ang nagpairal po dito. At sa verse 54, ititira po natin ito kay Sister Meds next week. Dadaanan lang natin. Sabi dito, Peter followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest. There he sat with the guards and warmed himself at the fire. So mayroon pong isang disciple na sinasabi niya, iaalay ko ang buhay ko sa inyo, Panginoon. Kahit buhay ko pa, ibibigay ko sa inyo. Ililigtas kita, pipigilan ko ang lahat. Pero ano pong ginawa niya? Nag-sneak lang siya, tumupo doon. Pag-aaralan po natin yan sa susunod na linggo, no? Kay Sister Meds po yan. Siya po yung mag-preach tungkol dyan. So, sabi dito sa verse 55 to 60, mga kapatid, the chief priests and the whole Sanhedrin were looking for evidence against Jesus so that they could put him to death. But they did not find any. So, ang Panginoong Jesus, wala siyang kasalanan. He is the only man na hindi po nagkasala. No? Sabi dito, many testified falsely against him, but their statements did not agree. So, meron mga pahayag ng kung ano-ano, mga chismis, pero wala pong tumatama, no? Na magbigay ng kasalanan para dito sa Panginoong Jesus. 3 years na po nilang ginagawa ito, mga kapatid. From the time that the Lord Jesus started the ministry, nandyan na yung mga Pariseo sunod ng sunod sa Kanya upang siya po ay maparatangan ng kasalanan, pero hindi po nila yon nagawa. No? Until now, the last night or the last day that they will crucify the Lord Jesus, hindi po sila makahanap ng kasalanan sa Panginoong Jesus. At sabi dito din, some stood up and gave his false testimony against him. We heard him say, I will destroy this temple made with human hands, and in 3 days will build another, not made with hands. Yet even then, their testimony did not agree. Mga kapatid, sinabi ito ng Panginoong Jesus nung hinahamon siya. No? Ano bang ebidensya mo? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na ito? Ano bang karapatan mo na gawin ito? Sabi ng Panginoong Jesus, destroy this temple and I will build it in 3 days. Magkapareho ba? Hindi. Parang pareho, no? Kaya kailangan natin ng wisdom because the deception is similar. Almost similar to the original. Di ba yung pagbibili ka ng Class A? Di ba? Made in China na Class A. Di mo ba? Para silang original. Di ba? Sabihin natin, okay na to. Parang it looks like original. Parang walang kaibahan. Pero Class A yon. Makikita mo yon kung talaga alam mo kung ano yung original. So dito sa sinabi ng nagbibigay ng false testimony, mga kapatid, parang tama yung sinabi niya sa sinabi ni Jesus. Pero yung sinabi ng Panginoong Jesus, hindi niya sinabi that another, di ba? Hindi niya sinabi another. Sinabi niya, destroy this temple and I will build it in 3 days. Also, sinasabi mo ng Panginoong Jesus that you can destroy me, I will be alive in 3 days. You can destroy the church, I will raise the church in 3 days.
Di ba nung namatay siya, mga kapatid, ilang araw po siyang wala. Friday, Saturday, Sunday, he rise from the dead. No? So, yun po yung sinasabi niya, mga kapatid, na sinasabi nila dito, sinabi niya, I will build another. So, ingat po tayo, mga kapatid. Dahil when people wants to put you, number 2 point, false accusation, they will use words. Minsan half-half. Half true, half wrong. Half false. Diba? Minsan naman, 70%, 90% true, pero hindi pa rin yun sapat, di po ba? Dapat 100%. Yun po yung ginawa nila. At sabi dito, it did not meet kung ano talaga yung dapat na testimony na si Jesus po ay mamatay, no? Maparusahan ng kamatayan. Hindi rin naman po yun ikamamatay ni Jesus. Because in the law ng mga Hudyo, hindi po ikamamatay yung magsabi ka ng ganon. No? At sabi dito, then the high priest stood up before them and asked Jesus, are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you? But Jesus remained silent and gave no answer. Mga kapatid, in our lives, if there are false accusation, may mga panahon sa buhay natin that we don't need to answer people. No? Minsan po, hindi na natin, matuto po tayo sa Panginoong Jesus. That there are, mga battles sa buhay natin that we don't need to fight. We don't need to exert effort. We don't need to clarify ourselves sa mga taong hindi naman nila kailangan ng clarification from us. Diba? We don't need to do that. At bakit nga ba ang Panginoong Jesus hindi umiimik? Hindi niya sasabihin, hindi totoo yan. Ganito talaga yung sinabi ko. Mababasa natin yan mamaya sa libro ng Isaiah. So he did not do anything. He remained silent, mga kapatid. This silence is for us. Para ito sa atin. Para sa kanyang pagliligtas sa atin. No? Sabi po sa Deuteronomy, tingnan natin yung law ng Israel towards, no, doon po sa pagbibigay ng testimony. Sabi dito, Deuteronomy 19:16 to 19. If a malicious witness takes the stand to accuse someone of a crime, the two people involved in the dispute must stand in the presence of the Lord before the priest and the judge who are in office at the time. So tama yung ginagawa nila, mayroong dispute, mayroong nagrereklamo against the Lord, at kailangan iharap sa high priest, pero iba yung nangyayari dito. Sino pong nagrereklamo against the Lord? Ang mga high priest. Supposed to be, they were the judge. Sila po dapat yung mga magja-judge. Tama bang sinasabi nitong mga testimony? Pero ang ginawa po nila, sila talaga yung gumawa ng meeting na yon. Sila talaga yung gusto nilang mapahamak si Jesus. Nagbayad lang sila ng kagaya ni Judas at yung magbibigay ng mga false testimony para sila, mga kapatid, ay makapagbigay ng ganitong accusation sa Panginoong Jesus, no? So, sabi, ihaharap nila yon sa high priest na nasa office. So, sinong nandun? Mga scribes, mga high priest, yung great high priest nandun, yung mga chief priest nandun, no? Sila yung mga tao na dapat humarap, no, sa kasong ito. Sabi dito, the judges must make a thorough investigation. And if the witness proves to be a liar, giving false testimony against a fellow Israelite, then do to the false witness as that witness intended to do to other party. You must purge the evil from among you. So, ang gagawin pala, pag napatunayang mali yung sinasabi mo, yung nirereklamo mo sa isang kapatid, sa isang Israelita sa kanilang time, no? Ang gagawin pala,
ay ibibigay sa iyo kung ano dapat ang kaparusahan. No, nang sinasabi mo. For example, he is giving me a false testimony. Tapos yung testimony na yun, for example, ang sinasabi niya, nangangalon niya ako. Ang ibibigay doon sa nagbibigay ng false testimony ng pangangalon niya, yung kaparusahan ng pangangalon niya. Yun ang ibibigay sa iyo. So, ganun pala. No? Parang mainit na. Mamaya, teka lang mga kapatid. Kasi baka mahimatay tayo dito. Yun. So, ganun pala, no? At ganun pala dapat ang ginagawa nila. Pero ano pong ginagawa nila dito? They were just looking at the Lord Jesus. At hindi po dun sa mga witness. Hindi nila tinatanong dun sa mga nagbibigay ng testimony na, totoo ba? Nakita nyo ba? Narinig nyo ba yung mga bagay na to? Hindi. Si Jesus lang ang tinatanong nila. Tama ba yung mga sinasabi ng mga taong to? Ganito yung sinasabi nila. Anong masasabi mo? No? So if you are a judge, you will look at the other side. Pero dito, hindi sila tumitingin sa sasabihin ng Panginoong Jesus. So what the Lord is doing, He was being, no? He was playing, He was doing the right wisdom. Na hindi magsalita, mga kapatid. Mga kapatid, kung sabi nga ganon sa atin, kung ikaw ay pumapatol sa baliw, mas baliw ka. Di ba? At kung ikaw ay pumapatol sa lasing, mas wala ka sa katinoan. Kasi most of the time yung lasing, wala sa katinoan, di po ba? Pag lasing na lasing talaga, kahit salita yan ng salita, wala yun sa katinoan eh. Sino po diyan? Hindi pa ako nalalasing eh. Yung mga lasinggera dati. Ayun. I hope it's the past tense, no? Dati na yon, hindi na ngayon. So, sabi lang tayo ng sabi ng mga salita, no? Mga kapatid, na hindi natin napipigilan yung ating mga dila. At pag pumatol doon, yung mga hindi lasing, alam niya ng lasing yan eh. Lasing lang yan, patulugin mo na lang yan. No? Naalala ko tuloy nung minsan nasa Kineret kami, merong gustong bumili kay Pao ng 1 million na Arab, no? Sige na, benta niyo na siya sa akin. 1 million shekel kung bibili namin. Nakatulog siya sa sasakyan niya, sa kotse. Nung nagising siya kinabukasan, nakita niya kami, sabi namin, ibinibenta na namin siya, umalis bigla, nahiya sa amin. Ayun, so kasi, ano na siya, yung hindi na po siya lasing. Point number 3, mga kapatid. Sabi nito, again the high priest asked him, are you the Messiah, the Son of the Blessed One? Ito yung tanong na sinagot ng Panginoon. No? Number 3 na point, missing the blessing. Tingnan natin kung paano nila mamimiss yung blessing. So sinabi po nila, ikaw ba ang Messiah, the Son of the Blessed One, the Son of God? No? Kasi bakit ba sinabi nilang Blessed One? Because they will not speak the name of the Lord. Itong mga high priest, hindi nila yon bibigkasin. Hanggang sa mga panahon na ito, mga kapatid, ang mga religious people, pag magsulat sila ng God, G-D. No? Makikita natin yun sa mga sulat nila. G-D. Kasi hindi talaga nila yon, kasi they honor the Lord, that the name of God is so holy that they cannot speak it. Tayo, alam natin as we study, na binigyan tayo ng Lord ng karapatan. Natawagin siyang Ama, natawagin siyang God, natawagin siyang Elohim, tawagin siyang Lord, no? So, yun po yung tinanong nila sa Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, I am, said Jesus, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. So, Jesus did not only answer na siya po ang Messiah or the Savior, pero sinabi niya, ganito yung mangyayari. I will come. No? Sabi niya, I will come, the Son of Man will come sitting at the right hand of the power of the Mighty One and coming in the clouds of heaven. Tingnan po natin sa Daniel
Daniel, yung anak ni Sister, na magaling mag-soccer. Ang pangalan po niya ay Daniel, ni Sister Julia. At sabi dito, in my vision, Daniel 7, verse 13 to 14. In my vision, in the night, I continued to watch, and I saw one like the Son of Man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. And he was given dominion, glory, and kingship, that the people of every nation and language should serve him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. So he approached the Ancient of Days. Sabi dito, pag sinabi po natin mga kapatid, Ancient of Days, the Lord, the God, is from yesterday, today, and tomorrow. He is the God of the beginning and the ending, the Alpha and the Omega. He is the God, the Ancient of Days. Pag nababanggit po yan, He is our God. No? The Alpha and the Omega. He approached and the Father gave Him the glory, the dominion, the kingship. Binigay ito sa Panginoong Jesus. This was written by Daniel, the prophet Daniel, para sa Panginoong Jesus. Sabi din dito sa Revelation, kagaya ng sinabi ng Panginoong Jesus, no? Revelation 1:7. So, Daniel spoke about this, at yung Revelation, hindi pa po nangyayari. No? Ito po yung hinihintay natin, mga kapatid. Ito yung ating blessed hope from the Blessed One. Sabi dito, behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. So shall it be. Amen. So, alam niyo mga kapatid na darating ang panahon kahit si Prophet Zechariah ay nagsabi that the people of Israel will see the Lord Jesus coming in a clouds. No? Nababalik dito. They will recognize Him as the Savior, as the Messiah. Mare-recognize nila yon. And sabi dito, they will mourn because of Him. Makikita nila, sabi ni Zechariah, na pagbalik ng Panginoong Jesus, makikita nila na ito pala yung Savior na dapat matagal na nilang tinanggap. Pero ano pong ginawa nila? They crucified Him. Naalala ko nung dati may employer po ako, nakikipag-discussion siya. Sabi niya, kayo nga mga Kristiyano, kayo sinasabi niyo kaming pumatay kay Jesus, hindi kaming pumatay sa Kanya. Pero alam niyo mga kapatid, sila talaga ang pumatay kay Jesus. At hindi lang sila, tayo din. Minsan sila lang sinasabi natin, kayong mga Hudyo, kayong may kasalanan. Alam niyo ba, yun yung pinaka-ginawang rason ng alagad ng dyablo sa Holocaust upang patayin ang mga Hudyo dahil sila ang pumatay kay Jesus. Kasi sino ba yung nag-lead nun? Ang nag-lead nun ay Catholics, Christians, no? Na nag-lead, na sabihin sa lahat ng mga tao na si Jesus ang pumatay kay Jesus ay mga Hudyo. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, if you will really speak to people here, kahit matanda, basta yung may mga ayos na yung nakakaunawa na, sasabihin nila, mga Kristiyano ang dahilan kung bakit namatay ang 6 million Jews. Kasi mga Kristiyano, mga priest, sila, kasama si Hitler, sila po ang pumatay sa mga Hudyo. Pero, hindi lang sila yung dahilan ng pagkamatay ni Jesus. Jesus was crucified at the cross and died because the Father wanted it. Because Jesus also wanted it. It is the love of God. Pero mga kapatid, tayo ang dahilan kung bakit siya namatay. Lahat ng may kasalanan
Taas ang kamay ng may kasalanan. Lahat ng mga makasalanan ay dahilan ng pagkamatay ni Jesus sa krus. No? Pero dahil doon, lahat ng may kasalanan ay dahilan kung bakit ibinigay ng Ama ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Pero the Lord will come. Kagaya ng sinabi niya, I will come. Na yung nakasakay sa cloud and people will witness it. Kaya hindi niya dininay yun eh. Because it is the very most important ng kanyang ginawa. Nagpagaling siya, nagpakain siya. Lahat ng mga himala na ginawa niya, there are signs that He is the Savior. Pero yung pinakamahalaga niyang ginawa, mga kapatid, we were healed. Those who trusted the Lord Jesus as the personal Lord and Savior was healed. Was healed from our sins. No? Gumaling tayo mula sa mga kasalanan. Yun yung pinakamalaki nating sickness and diseases. And no one can heal it except the salvation that comes from the Lord. At ang kasalanan, mga kapatid, ay nakakahawa. Amen? Amen po, nakakahawa. Kung ibababad mo yung sarili mo sa mga taong iba yung pananampalataya, mahahawaan ka. But tayong mga Kristiyano, we should always see to it na ang ating pong mga buhay, mga kapatid, ay tayo yung makahawa. Dapat lagi tayong magliwanag. Lagi natin isipin yun na people will wonder, bakit ang bait-bait nito? Ang alaga niya hindi naman umiinit. Pero talagang grabe yung pag-aalaga niya. Meya ve esrim, meya kamishim, matay, akus. Nakakaintindi po kayo ng Hebrew. Mga Arab ang employers nyo. Ayan, hindi ko alam yung sa Arab. 100%, no? 200% minsan, no? Yung sabihin nila. Hindi ko po sinasabi ito, pero mga kapatid, nakikita nila yon. Sabi nga dun sa trabaho, sabi nila, ba't ganyan ka mag-alaga sa alaga mo? Hindi naman yan nagsasalita. Kahit hindi mo yan painin, hindi mo yan kausapin. Kasi lagi kong kinakausap eh. Ngayon, marunong na siyang sumagot. Tumatango na siya, gumagano na. Marunong na rin siyang magsabi kung hindi totoo yung halimbawa, sabihin mo maganda ako, sabihin niyo, ganon. Gumaganyan na siya, no? So, marunong na siyang mag-react kahit hindi siya nagsasalita. So, mga kapatid, ginagawa natin yun because we are Christian. We have to shine. It's always our time to shine. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you have to shine. Mag-shine po tayo, mga kapatid, because we are God of light. Next na point. Verse 63. Sabi po dito, the high priest, ay balik muna tayo doon. So, ang ating pong verse, ay yung number 3 na point is missing the blessing. Itong mga high priest, lahat itong mga chief priest, itong mga scribes, mga pariseyo na nandun, at ang iba pang mga tao na nandun, instead of yung maseryoso yung pagtingin nila sa sinabi ng Panginoon that I am the Messiah, ano po yung ginawa nila? They rejected. They rejected it. Hindi nila yung tinanggap. Nagpatuloy sila na mag-search ng kasalanan na maibibintang nila sa Panginoong Jesus. Verse 63, sabi dito, the high priest tore his clothes. Why do we need any more witness? He asked. You have heard the blasphemy. What do you think? They all condemned him as worthy of death. Then some began to spit at him. They blindfolded him, struck him with their fists, and said, prophecy. And the guards took him and beat him. So mga kapatid, number 4 na point is false judgment. So, talagang wala silang ibang iniisip, kundi to have that point na maididiin nila ang Panginoong Jesus. So sa mga Hudyo, bawal na binabastos mo yung pangalan ng Diyos. So sabi nila, blasphemy ang sinasabi ni Jesus. Kasi sinasabi ni Jesus na siya yung Messiah.
Pero yung kanilang reaction is not blasphemy. Bakit? Dahil hindi sila naniniwala. So mga kapatid, ito po sa atin. Tayo, may mga tao na ang tingin nila sa Panginoong Jesus ay kagaya ng tingin ng mga high priest na binablaspheme niya ang pangalan ng Messiah or ng Savior. Pero tayong mga mananampalataya, alam natin that the true Savior is the Lord Jesus. Kaya magpatuloy tayo because we are not blaspheming God. We are honoring the Lord. No? Tayo po mga kapatid ay ino-honor po natin ang Panginoon. So instead of honoring the Lord, ano pong ginawa nila? Sinaktan nila si Jesus, dinuraan nila si Jesus, nilapastangan nila ang ating Panginoong Jesus. Have you ever been in that situation na dahil sa pananampalataya mo, ikaw ay inalipusta ng tao? Have you ever been in that situation na sinaktan ka physically dahil sa iyong pananampalataya? Or dinuraan ka dahil sa iyong pananampalataya? Hindi pa, most of us, hindi pa naka-experience ng ganon. Amen, mga kapatid? Hindi pa natin na na-experience. Pero, the Lord took it, the Lord received it, dahil siya po ang magliligtas sa atin. So sabi ng Bible, He became sin so that we will become righteousness. No? Tayo ay magiging katwiran. So basahin po natin ang Isaiah 53, buong chapter ng Isaiah 53. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa ibabalita namin ito? Kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? Kalooban ni Yahweh na matulad sa isang halaman ng kanyang lingkod, parang ugat na natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin, walang taglay na pang-akit para siya ay lapitan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdanas siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya kaparusahang tayo ang dapat na tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumutol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sabi ni Yahweh, ang kanyang paghirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito, mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay may sasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mahabang pagdurusa, muli siyang lalasap ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang tapat kong lingkod na lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila at makapangyarihan. Sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nagkabahagi sa parusa ng masasama. Inakod niya ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. So ganun po mga kapatid ang pagmamahal ng Diyos. Ganun kadakila ang pagmamahal ng Diyos. Na kailangang
bumaba ang Panginoong Jesus. Pumunta dito sa lupa. Magbigay ng kanyang buhay. Manirahan siya. Hindi bilang isang mayaman, kundi tumira sa Nazareth. At alipustahin ng mga tao, kagaya ng nakapahayag dito sa verse 53. At sabi nito, dahil sa Kanya, dahil sa ating mga kasalanan, siya ay pinarusahan. Dahil sa ating mga kasalanan. At sabi nito, it pleased the Father, it pleased the God na mangyari ito sa Kanya. Alam niyo yung makikita niyo doon, that the Father God loves us so much that it pleased Him to offer the Lord Jesus for our salvation. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay ligtas na, kung may relationship tayo sa Panginoon, every day, choose to live with the Lord. Choose to listen to our God. No? Tayo pong lahat ay tumayo. Wala nang tao sa gitna. Nahihilo na itong ating aircon. Wala nang tao sa gitna. So, tayo po ay, shall we call yung ating pong guitarist? Hallelujah, God, we thank you. Thank you for your word tonight, Panginoon. Truly, Lord, na napakabuti niyo po sa amin, Panginoon. You have given the salvation to us, Lord. You have given, Lord, our freedom, Lord God. And Lord, sa kalayaan niyo po pinagkaloob sa amin, sa kaligtasan na mayroon kami, Panginoon, dalangin po namin na patuloy po namin gamitin ito na papurihan ang iyong pangalan. Maraming salamat sa inyo pong mensahe sa gabing ito. Purihin ka, nagilain ang inyong pong pangalan, O Lord God. Hallelujah, O God. Hallelujah.